Kaya lang, nagtataka lang ako, bakit naman itong si, ah, si Amir, ay nagtatrabaho na. Mga Sabado at Linggo. So, kung siguro, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po kayong lahat mga amigo? Alas 9:50 mo na po ng gabi. At eto, ako kadarating lang, galing po kami sa labas mga amigo. So, hindi ako nakapag-vlog maghapon talaga dahil po sobrang busy ngayong araw. So, si Lola Eden pinalaboratory namin. Gawa ng meron dapat i-check sa kanya. So, nagpatingin na rin po si Kuya Berjun tsaka si Ate Lenlen ninyo kanina ng umaga. Tapos nakuha rin naman yung result. So, medyo matataas. Si Lola Eden ang taas ng cholesterol niya. Tapos, ang resulta ay si Kuya Berjun mataas din. Si Ate Lenlen ninyo, normal naman. Kaso merong sa sugar ata, medyo may taas ng kaunti. So, pag ganun talaga pa nagkakaedad, opo, kapag nagkakaedad, automatic yan, tumataas. Ako, hindi, nagpa-check kasi, nagpa-laboratory kasi ako nung nakaraan, pero okay naman. Mga one month ago. 1 month ago, nagpa-laboratory ako. Okay naman, kaya nga po naayos yung ilong natin. Naayos ba? Iba talaga siya sa camera mga amigo. Pagka may video, iba. Pero i-check nyo po kapag yung ating sa personal, iba naman po yung ilong ko. So, sige. Depensahan pa more. Opo. Iba talaga kasi siya pa sa video. Lalo na pagka nag-video ang pagganyan. Yan. Tapos, tine-check ko yung dating ilong ko sa ilong ko ngayon. Yung iba hindi nagagandahan, pero ako naman ay, sa akin naman ay okay naman. Opo. Tapos, sabi ko nga po mga amigo, maghapon hindi ko halos tawakan yung cellphone ko kasi very busy po kami. Tapos, ito, ang daming, sa akin, ang daming miss call sa akin. Tandaan niyo yung kaibigan ni Amir na si Michelle. Opo, nag-ano siya, voice message. Ah, nag-voice message kasi siya. Nag-voice message siya sa akin. Nung isang araw kasi kausap ko si Michelle at si Michelle, yung taga doon sa Africa. Tapos sabi kong gano'n kay Amir, baka meron kang gusto na items na dito sa Pilipinas, papadala ko doon kasi nakabakasyon si Aya. Tapos sabi ni Amir, tsinelas na lang. Oo, baka pwede tsinelas na lang. Nung una nga sabi wag na, wala. Pinipilit ko. Ano baka akong kulang mo diyan para may maipadala man lang ako, sabi ko sa kanya. Ayaw niya nung una, tapos eto, nag-message naman, sabing ganun, ay tsinelas daw. Tapos meron siyang message sa akin. Kaya mga amigo, sabi niya, Tagalogin ko na lang, Kuya Raul, sabi niya, si Michelle daw ay sufrir mucho, sobra daw ang paghihirap. Michelle. Tapos, sabing ganon, siya daw ay natutulog sa labas. Sa labas daw natutulog si Michelle, hindi raw sa el dormir fuera de su casa. Siya natutulog sa labas ng kanyang bahay. So, abuela, resacado de casa, pinaalis daw siya ng kanyang lola. Sabing ganun. Él no está feliz en querer estudiar, pero él no tener nadie. Él no está feliz. Él quiere, hindi raw siya masaya kasi gusto niya mag-aral pero wala naman siyang kahit ano.
Oo. Solo chamamele ayuda. Ay, si chamamele lang daw tumutulong. Oo, si chamamele lang daw tumutulong. Eh, okay. So, itong si Michelle, oo. So, si Chamame ay tinutulungan tong si Michelle pala para makapag-aral. Sabing ganun. Pero, may sinabi eh. Ang sabi dito, mm pero nag-ano raw sila, nag-work daw sila. Oo. After ng class, nag-work. Mm. Ayan eh, oh. Mm. Para daw makakain, nagwo-work sila parehas. Tapos si Amir nagwo-work din. Ano ba ista? Hindi ko po na si Spanish nun eh. Ang Tagalog nun, wait lang, hanapin ko. English. Ano istaho English? Facebook shortcut. Ano yun? If you mean istagyo. Internship trainee. Istaho. Baka ano, baka nag-istaho. Baka nag part-time. Istaho, parang ganun, trainee. So Amir, si Amir at saka si Michelle nagwo-work na istaho. Ang alam ko may pasok pa sila Amir. O baka pag Sabado at Linggo lang. Kasi si Michelle daw, yung kasama niya, yung ng telepono, ang sabing ganun, nagwo-work daw sila parehas. So meaning to say, hindi nag-aaral? Hindi eh, nag-aaral, tingin ko. Baka sinasabi lang nito, kasi sabi niya nagwo-work daw. Eh, mahaba yung message sa akin eh, yan, ang haba ng message sa akin. Pero si Amir, nagtatrabaho na. Mm. Daming message sa akin eh, no? Oh. So kung nagtatrabaho na si Amir para tsaka si Michelle daw nagtatrabaho para makakain. So wala daw tumutulong sa kanya kahit yung lola niya. Pinalayas din siya ng lola niya. Si Chamamilan daw ang tumulong. Sabing ganun. So may reason siguro kung bakit ganoon. Kasi sa mga Aprikano, sa kanila kapag kayo mga part-time or work na ganyan, inaalaw nila. Kahit minor de edad doon sa bansa nila. Kahit na kagaya ni Wesley, 'di ba, siya ay nagtrabaho bilang nagka-car wash siya doon. Doon walang problema, walang minor de edad. Basta pagkakaperahan. Ganun po. So, meaning, baka ang nangyayari from Monday to Friday, nag-aaral si Amir. Tapos, Sabado at saka Sunday, nagwo-work siya. Ganon din si Michelle. Oo, tapos si Chamami lang ang tumutulong daw kay Michelle at gustong-gusto makapag-aral. Oo. So siguro ganun yung ano, hindi imposible na si Amir ay mag-aaral ay hindi nag-aaral, nagkatrabaho lang. Posible yun kasi one time naka-video call ko si Amir, naka-uniform pa siya. O maaga, doon naka-uniform pa siya. So meaning, baka pag Sabado at Linggo, mali lang siguro yung type. Kasi sabi nga dito, nag-work na kami ni Amir, nag-istahuro sila para daw may makain. Eh, imposible naman yun na na si Amira hindi na nag-aaral at nagtatrabaho na.
So, the last time na kausap ko siya, ang sabi niya sa akin ay patapos pa lang yung klase nila. O, akala ko nga tapos na. So, mali yung information na sabing gano'n na si Amir ay tapos ang yung klase nila at inaantay na lang yung bulletin o yung grade sila. Ang totoo ay may pasok pa sila Amir. O, may pasok pala sila Amir pa. At siguro baka para may extra money si Amir, siya ay pa part-time. So, sa kanila kasi okay lang yun. At pagka sa kanila yung physical na trabaho, yun po talaga mga amigo. Pagka physical na trabaho, yun yung work para sa kanila. Yung mga ganoon, para magka-pera. Kasi naguguluhan ako nung the last time, ang alam ko tapos na yung klase nila. Pero nang kausap ko si Bibian at saka si Amir, tapos saka si Misma, sabi may pasok pa sila. So baka lang, meron nagtataka lang ako na nag-message tong Michelle na to. Hindi ko alam kung siya talaga to or kung si Amir ba talaga to or si Michelle. Kasi nung nag-message ako sa kanya, sabi ko, anong gusto mong pabili? Dito ako, pagka bumalik si Aya sa dyan. Sabi mo gano'n. Tapos, ang sabi niya sa akin, wala. Tapos, after kinabukasan, nag-message ako, nagpapabili ng tsinelas. Oo, tsinelas na lang daw. Tapos, Tapos, mayroon pang kasunod na sapatos. So, hindi to si Amir, tingin ko. Baka yung kachat ko talaga yung yung Michelle lang. Pero hindi si Amir. Kasi kung si Amir to, hindi ayaw na ayaw ni Chamami, no? Magagalit siya kapag ka nanghingi ng gano'n. Kaya, lalo na kilala ko sila. Kaya lang, sinisikreto ko lang naman yung mga gano'n kapag kami binibigay ako. Lalo na pagka pinadadalan ko ng pera. Pagka, pagka patago lang. So, unang-una, syempre, kahit pa paano yung mga bata, kailangan din talaga ng pera. Kailangan din ng pambili ng gamit sa katawan. 'Di ba? And iba naman tayo kaysa sa kanila. Sa kanila, kahit wala, hindi sila bibili. For example, yung mga deodorant or something, gamit sa katawan, bahala silang bumili para sa kanila. So, iba ang nakaugalian nila. Kaya lang, nagtataka lang ako, bakit naman itong si si Amir ay nagtatrabaho na ng Sabado at Linggo. So, kung siguro part-time lang, baka gustong bumili ng bata, kaya ganoon. Kaya lang, ang sabi kasi dito ng Michelle, wag ko raw sasabihin na sila ay nag-ask ng something sa akin, which is chinelas lang naman. Pero sana maano nga si Amir no? Gumagawa talaga siya ng paraan. Sobrang na-appreciate ko si Amir nung umuwi siya ng Equatorial Guinea. Kasi nakikita ko talaga na gumagawa siya ng paraan para kamustahin ako. Siya lang yung nangangamusta sa akin. Si Misma kahapon, nangamusta naman sa akin. Totoo, ayan. Kausap ko si Misma kahapon. Sabi ko, tawag ako sa'yo bukas ha. Sabi ko sa kanya ganun. Oo. Ayan, Misma. Asan ba? Ayun, pakita sa inyo. Misma, Kausap ko si Misma kahapon pa. Yung Sunday, nag-start ng Sunday, unti-unti nakakapag-message ako sa kanya. Siya din naman nakakapag-message sa akin. Kaya lang, syempre, limited lang yung access ng internet. Si Bibian din nangangamusta naman din sa akin. Sa totoo lang, pag nangamusta yon, kamusta lang, walang hingi. Kesa yung isa na pagka kinamusta ka at sasabihin, bakit hindi mo na ako pinadadala ng pera? Question talaga na, bakit hindi mo na ako pinadadala ng pera? Sagot ko nga, hindi kita padadala ng pera dahil sabi ko, dahil yung nanay mo sa nanay mo ikaw humingi. Sabi ko sa kanya ganun.
So, okay, sabi niya, kung hindi pwede, kung hindi ka magpapadala, okay lang. Sabi niya sa akin. Oo, sabi ko talagang gano'n na, hindi kita padadalan kasi doon ka manghingi sa nanay mo. Sabi ko sa kanya gano'n. May mga simple akong pinagagawa pero hindi mo nagawa. Pero yun na lang importante, sabi ko sa kanya. Kagaya niyan, merong nagbigay sa kanila. Sabi ko, i-video man lang yung binili, hindi naman na i-video. Kaya sabi ko, doon ka na lang humingi sa nanay mo. Ganoon. Ayun ako, iba ba talaga ang ugali ng mga bata. Pero hindi ibig sabihin naman ay hindi na natin sila love. Kaya lang dapat talaga matuto. Kasi si Amir dati talagang iba ang ugali niya. Pero ang bilis ng pagbabago niya. Buhat ng ako yung talagang umaano sa kanya. Kumakausap. Tama si ate ano, yung isang subscriber natin na pagka kinausap mo pala ang isang bata dapat mata sa mata para malaman niya na sincere ka sa sinasabi mo. And then hindi na siya uulit. Oo, love ko ang mga bata na to. Kasi kahit pa talagang nire-respect nila ako. O nire-respect nila ako. Pag sinabi kong hindi, hindi. Doon ko nakikita talaga yung pagmamahal nila sa akin. Pag sinabi kong hindi, sabi niya, okay, ganun lang. Hindi. Kasi okay na sila. Ganun lang, makakalimutan na nila. So, yun po mga amigo, kahit nakakapagod na araw, at least na kapag update ako sa inyo kung ano na yung mangyayari at ano yung nangyari dito. Oh! Naantok na ako mga amigo. Pero ayun nga, naikwento ko lang sa inyo na masaya ako na kahit hindi ko i-message sila Amir o sila misma, sila gumagawa ng paraan para i-message ako. At hindi nang hihingi, walang hindi sila nag-ask ng something. Pero yung salitang kumusta lang, mahala, masaya na ako doon. Ibig sabihin may concern sila sa akin. So ayun po mga amigo, thank you so much po at magandang gabi po sa inyong lahat.